Bagong paaralan, bagong paligid, bagong mga personalidad na kailangang pakisamahan at bagong pakikipagsapalaran. Ilan lamang yan sa mga naghihintay kay Kulas nang sa wakas ay magkokolehiyo na sa isang universidad sa Maynila. Inasahan ni Kulas na magiging normal ang lahat sa pag-aakalang lahat naman ng mga paaralan ay pare-pareho lamang. Pero para sa isang probinsyanong katulad ni Kulas, ang templo ng karunungan sa Kamaynilaan ay wala rin palang pinag-iba sa maligalig na kagubatan. At ang kawawang Promdi ay maiipit sa gitna ng mga mababangis na puwersang mag-uumpugan. At kung paano niyan malalaman sa pinaka-katawa-tawang paraan, ay susundan natin, mga kapatid, ang isang komedyang si Vincent Manrique po, ang sumulat ng isang komedyang pangmalakasan. Vincent Manrique. Ikaw ang ligaya ko. At dito, mga kapatid, sa Sana Lord, sa mainit na Miyerkules na sobrang alinsangan, atin na pong sisimulan ng dulang pinamagatang ang Malas ni Kulas. Ano, Kulas? Tanda mo naman siguro lahat ng lugar na tinuro ko sa'yo, di ba? Ngayong first day of school, galingan mo at huwag kang syunga-syunga, ha? Maliwanag ba? Oo na, Ate Jelay. Malapit lang naman nakauting building sa building ng nursing department, eh. Pag naligaw ako, pupuntahan na lang agad kita. Oo, tama. O di kaya, i-text mo ako. Jelay! Ano? Pupunta ka na ba sa meeting ng student council? Tara, sabay na tayo. Uy, nandiyan ka na pala. Naku, mamaya na lang ako. Alam mo naman, may sabit ako ngayon eh. Tinutur ko pa kasi tong pinsan ko si Kulas. Anak ng tito ko from Benguet Province. First day niya kasi ngayon sa school. Oo nga pala. Ikaw pala si Kulas. Hala, Chelay, napaka-cute naman tong pinsan mo. I'm sure maraming babaeng magkakadara pa sa kanya dito sa campus. Mahihain nga yan si Kulas eh, pero matalino. Uy, Kulas, si Trisha. Yung sinasabi ko sa'yo na best friend ko. Uy, oo, mo sa pagkakatulala dyan ha. Nice meeting you, Trisha. Ikaw din, ang cute mo. Ano, Trisha? Tawagin mo rin siyang ate. Ano, ako lang matanda dito? Mahihain bolero ka pala, Kulas. Sige na, maiwan ko muna kayong dalawa at may pupuntahan pa nga pala ako bago yung meeting. Bye! See you around, Kulas cute! Bye, Trisha. Grabe, ang ganda-ganda mo naman. Aray! Ate Jelay naman, huwag mo naman akong pingutin sa tenga. Dami nakakakita, nakakahiya. OA mo kasi, Kulas? Hindi ako OA, no? Totoo naman kasi talaga eh. Ang ganda ng kaibigan mo. Parang anghel yung mukha niya, tapos ang sexy pa, oh. Tama nga sinabi ng daddy ko. Iba talaga ang mga babae sa Manila. Sira, tigilan mo nga si Trisha. Take na siya. At huwag kang magkakamali na forman siya dahil sasamain tayong dalawa kay Carl. Carl? Sino naman yung Carl? Ano, boyfriend niya? Oo, boyfriend niya. Bully yun, tsaka kinatatakutan dito sa buong campus. Kapag napagtripan ka ni Carl at ng grupo niya, lagot ka. Kaya mag-iingat ka. Halika, kain muna tayo sa kantin. Papaliwanag ko sa'yo lahat. Ate Jelay, ibig mo bang sabihin dahil girlfriend ng Carl na yun si Trisha, hindi kayo nabubuli ng lahat ng Alipores na rito? Oo, ganun na nga. Kaya Kulas, magpakabait ka dito sa campus. At kung gusto mo ng peace of mind hanggang makagraduate ka, huwag kang lalapit kay Carl at sa grupo niya. Bakit naman may ganyang bully dito sa school? Dapat sinumbong niyo siya. Malakas ang kapit niya ni Carl sa school na to eh. Basta kung ako sa'yo, huwag kang mai-involve sa kanila. Teka, sandali. May bibilin lang ako sa counter. Hintayin mo ako rito at sabay na tayong bumalik sa kabilang building. Okay, sige. Uy! Lakas ang loob mong baguhin ako ah!
Ano, papalag ka ba? Ha? O teka, sandali. Hindi naman kita binunggo ah. Nakaupo lang ako rito. Ikaw ang nagpunta rito sa kinauupuan ko at nabangga mo ako. Anong hindi? Bulag ka ba? Hoy, baka hindi mo ako kilala. Ako si Ricky. Ako ang kanang kamay ni Boss Carl. Baka gusto mong maging impyerno ang buhay mo sa eskwelaang ito. Dahil sa pagsagot-sagot mo sa akin. Ano akong modo ah. Gumalang ka ah. Hoy Ricky, ano bang kaguluhan to? Hoy Boss Carl, buti dumating ka. Itong lalaking to, akala mo kung sino eh. Hindi ka yata kinikilala bilang batas dito. Napakabastos, dapat siyang turuan ng leksyon. Ito pala si Carl. Yung sinasabi ni Ate Jayla, grabe. Hindi lang yata siya 6-footer sa tangkad niya. Ang laki pa ng katawan. Ako pag sinutok ako nito, siguradong tulog ako. Hoy, sumagot ka. Totoo ba ang sinasabi ni Ricky? Mukhang bago ka lang dito sa school ah. Napakaangas mo na. Carl! Ay, naku, pasensya ka na. Pinsan ko yan. Galing probinsya at hindi pa siya sanay dito sa Maynila. Kaya pwede mong patawarin mo na siya. Alang-alang na lang din kay Trisha na best friend ko. Okay lang ba? Hoy, Jeloy! Hindi po agad syota ni Boss Carl ang kaibigan mo. Eh pwede mo na siyang ligan ng kung ano-ano. Nakita mo bang nangyari sa kaklase mo si Tom? Bugbog sarado sa amin. Di malayo mangyari din niya sa patpati mong pinsan. Sige na, Jelay. Alang-alang kay Trisha, pero pagsabihan mo ang ungas na yun, ha? Sa susunod, hindi siya na makakaligtas sa akin. Oo, Carl. Salamat. Wala, sige na. Humingi ka na ng pasensya. Ano? Teka, bakit? Ate Jelay, hindi naman ako yung may kasalanan eh. Yung Ricky na yun ang Sige pumagkasawa. na, mag-sorry ka na. Ayoko na trouble na yung graduating na. Sige na, Kulas. Sorry sa inyo mga boss. Hindi na mauulit. Ay, salamat. Natapos din ang klase. Hapon na pero hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari sa kantin kanina. Huwag ko na sanang makita yung mga lalaking yan. Ayoko rin mapatrobol, no? Ay, buti na lang at nandun si Ate Jelay talaga. Kung hindi, patay talaga ako. At mas patay ako kung hindi pa ako pupunta dun sa hintayan namin para sabay kaming makauwi. Makapunta na nga rin. Excuse me, makigiraan. Ano ang problema ng babaeng daw? Ayaw umalis sa harap ko. Nakatitig lang sa akin na parang ewan. Ang laki pa naman yung babae. Patangkad na, maskulada pa. Uy, Kulas, ano na? Ang tagal mo naman. Uwi na tayo. Ate Jelay, sandali lang. Bahala naman. Pasensya na, classmate. Makikiraan lang ako, ha? Dali. Huh? Bakit? May kailangan ka ba? Wala pa lang. Sige, alis na. Okay. Anong problema ng babae nga? Ang weird na. Bakit ba ang tagal mo? Nakikipag-flirt ka na ba agad sa classmate mong yun? Ano flirt? Nakita mo ba yung kausap ko kanina? Mas maskulada pa sa akin yun eh. Para siyang kamasona. Ba't naman ako makikipag-flirt dun? Tara na, uwi na tayo. O Kulas, anong ginagawa mo rito? Di ba napag-usapan natin saglit lang tayo magkikita kapag uwian na? Don't tell me pumunta ka rito para makita si Trisha. Yung sabi ko sa'yo, tigilan mo yan. Gusto ko talaga makita si Trisha. Pero nagpunta ako rito hindi lang dahil doon. Eh bakit nga? Dahil sa ibang babae? Oo ate, parang ganun lang nga. Kaya, halika na, uwi na tayo, dali. Uy, Kulas, bakit ba? Ba't ang bilis natin maglakad? Napatrobol ka ba ulit? Ewan ko ate, pero kasi pakiramdam ko may babaeng sunod ng sunod sa akin. Ha? Ano? Sino yun? Ay naku, oo nga. Mukhang meron ka stalker. Grabe ka, Kulas. Sa patpatin mong yan, may nagkakagusto pa talaga sa'yo. Ay grabe ate ha. Masakit mo namang magsalita. Ang totoo, naiilang na ako sa taong yan. Maghapon na siya nakatingin sa akin eh. Dahil classmate ko siya, madali lang nang nagagawa yun. Talaga? Ang crazy naman niya. Na-curious tuloy ako sa kanya. Halika nga, tingnan natin kung sino yan. Halika dali, tumakbo tayo tapos lumiko tayo doon at magtago para makita ko yung mukha niya. Sige na.
Alam mo, Kulas, okay lang talaga na pagtripan ka ng isang babae. Basta wag lang si Beauty. Alam mo kasi, nai-chismis ko kay Trisha na first year din pala yung babaeng kapatid ni Carl. Naku, grabe, pag nagkataon. Ate Jelay! Hoy, Kulas, ano nangyari? Ba't namumutla ka? Ate Jelay! Anong pangalan ng babaeng kapatid ni Carl? Beauty ba yun? Oo, Beauty. Bakit? Wag mo sabihin sa akin na... Yun nga! Yung classmate ko sa accountancy maghapon nakatingin sa akin at sunod na sunod sa akin hanggang ngayon. Beauty yung pangalan niya. Ay, tingin mo, siya ba yung kapatid ni Carl? Sana naman kapangalan lang. Grabe, Kulas. Hindi ko akalain na yung stalker mo. Yung mismo kapatid pa ni Carl. Paano kung malaman ni Carl na type ka ng kapatid niya? For sure magagalit yun. Oh, teka, bakit siya magagalit sa akin? Yung kapatid niya ang pagsabihan niya. Pero teka, bakit palagi ako sinusundan ni Beauty? Gusto niya ba ako? Siguro. Iwan. Ay, trouble talaga to kapag na-involve ka sa magkapatid na yun. Baka mapauwi ka pa sa binggit nang wala sa oras. Ba't di mo na lang kaya shootahin si Beauty? Ha? Ayoko pa magka-girlfriend, Ate Jelay. Tsaka, pangalan lang ang maganda kay Beauty. Hindi ang katulad niyang tipo ko. Para lang siyang babaeng version ng kuya niyang si Carl. Pareho silang nakakatakot. Hoy! First year! Di ka rito! Gusto kong makausap ni Boss Carl. Ako? Teka, bakit ako? Oo, ikaw nga. Meron pa bang ibang first year dito? Loko ko na to. Ricky, teka muna. Hindi ba pwede ibalatan niyo na lang sa akin yung pinsan ko? Jelay, huwag ka na makialam dito. Sige, ikaw rin. Pag hindi ka nakisama sa amin, pag itong kulokoy na pinsan mo, alam mo na ang mangyayari. Kaya ikaw, first year, sumama ka na sa akin na maayos para magkausap kayo ni Boss Carl. Kulas, baka saktan ka nila. Huwag ka na sumama. Kasama na ako sa kanya, Ate Jelay, para wala nang problema. Kung bahala, ayoko madami ka pa sa akin, kaya sige na, kasama na ako. Ayos. Higa, dito tayo. Salamat naman at makakagad din ako sa loko na to. Saan tayo pupunta? Basta, maglakad ka lang. Makikita mo mamaya kung saan. Malapit lang yun. Okay, sabi mo eh. Oh, nandito na tayo. Teka, kakatok muna ako. Baka maistorbo si Boss Carl. Boss Carl! Nandito na kami. Papasok na kami. Bakit kaya gusto niyo ako makausap? Nakakabahan ako dito ah. Lakas ng kabog ng dibdib ko. Boss Carl! Eto na siya. Sige, iwan mo na kami, Ricky. Sige, Boss Carl. Good luck sa'yo ah. Hoy, Kulas. Kulas pangalan mo, di ba? Buti, nandito ka na. Liga, maupo ka rito malapit sa akin. Alam mo ba, Kulas, napakaswerte mong lalaki. Ako? Swerte? Bakit naman ako naging swerte? Bakit? Kunwari ka pang hindi mo alam. Ay, ba't ka nananakit? Wala naman ako ginagawa masama sa'yo ah. Huwag kang OA. Inapig ko lang naman yung balikat mo eh. Oh, bakit na ako swerte? Dahil sa lahat ng lalaki sa campus, ang maganda at mabait kong kapatid, ikaw ang natipuhan. Ano? Maganda at mabait niyang kapatid, si Beauty? Naiibang na ba siya? Boss Carl, sigurado ka ba na sa akin may gusto ang kapatid mo? Baka nagkakamali ka lang. Hindi nga ako makapaniwala na ang isang katulad mo ang matitipuhan ng napaka-cute kong kapatid. Mahilig pala siya sa mga patpatin, mukhang bugbuging at maputlang katulad mo. Grabe ka naman sa akin, Boss Carl. Pero tingin mo ba talaga may gusto siya sa akin? Oo, siguro. Di ko rin maintindihan eh, pero nakita ko to sa bag niya. Tignan mo. Isang bond paper na puno ng pangalang Kulas. Kaya ipinahanap ko kung sino ang Kulas na yon at ikaw pala. Pero pwede namang napulot na lang yan kung saan eh, di ba? Nakakainis naman.
Hindi ko akalain na ang tigasing babaeng katulad ni Beauty magkakagusto sa akin. Kilala ko si Beauty. Kabisado ko siya. At napansin kong kakaiba ang kinikilos ni Beauty ngayon. Para siyang na-love at first sight. Love at first sight? Naku, patay. Kaya pala halos matunaw ako sa pagtitig na sa akin. Minsan nakangiti siya. Minsan malungkot. Nakatulala. At madalas magbuntong hininga. Hindi na nga siya nakakakain ng maayos tulad ng dati. 3 cups of rice na lang ang kinakain niya. Dati naman kaya niyang umubos ng 5. Ano? Lang? 3 cup ng kanin? Kaya naman palang laki-laki na Beauty. Napakasiba. Hindi ko talaga maintindihan ang puso ng mga babae. Si Beauty, napakamahiyain nun. Hindi niya aaminin sa'yo na gusto ka niya. Mahihirapan siya. Kaya nag-aalala talaga ako. Mahiyain? Paano mahiyain doon? Halos kainin na nga niya ako sa mga titig niya. At hinabol pa nga ako ni Beauty kahapon. Buti na lang nakapagtago kami ni Ate Jelay. Ano masasabi mo? Boss Carl, bakit pa ba sinasabi sa akin to? Makinig ka mabuti, Kulas. May hihingin sana akong pabor sa'yo. Ligawan mo si Beauty. Ha? Ano? Ligawan? Pero, paano kung ayoko? I mean, hindi pa kasi ako handang mag-girlfriend eh. May plano ako. Akong bahala sa'yo. Ikaw ang bahala. Ako naman ang kawawa. Patay ako nito. Kulas, totoo ba? Patay na patay sa'yo yung kapatid ni Carl na si Beauty? Naku, hindi ko alam kung swerte ka o ano. Ate Jelay, ano bang dapat kong gawin? Huwag ko na lang kayong pansinin ang sinasabi sa akin ni Carl. Kasi parang hindi ko naman kayang pinapagawa niya sa akin eh. Kasi isipin mo naman, gusto niyang ligawan ko si Beauty. Sira, isipin mo nga kung ano pwedeng gawin sa'yo ni Carl at numang kasama niya pag tinanggihan mo siya. Baka mata mo lang walang latay pag nagkataon. Baka madamay pa ako sa galit nila sa'yo. Ano? Teka, ano ibig mo sabihin natin, Jelay? Ano, sundin ko na lang yung gusto ni Carl? Wala ka naman choice, Kulas. Think of the positive side. Pag naging jowa mo na si Beauty, protektado na tayo. Hindi na tayo guguluhin ni Carl ng tropa niya. Diba? Todo yung peace of mind natin. Peace of mind? Baka hindi lang peace of mind ang mawala sa akin pag na-involve ako sa magkapatid na yun, Ate Jelay. Baka pati katinuan, takasan na ako. Ay, wala na ba talagang ibang paraan? Lumipat na lang kaya tayo ng school. Kulas, wag kang OA. Hindi naman yun forever eh. Magtitiis ka lang ng 4 years sa piling ni Beauty. Sandali lang yun. Ate Jelay, ano ka ba? Huwag mo naman ako itulak sa disgrasya. Ay, andyan na si Trisha. Teka, pupuntahan ko muna siya. Si Trisha? Nandito ulit sa bahay? Wow, sige. Pupuntahan ko na siya para makapaghilo naman ako. I mean, walang mali siya bilang kapamilya lang. Yeah, right. Kapamilya. Bakit? Dahil siyang forever ni Carl tapos ikaw naman kay Beauty, di ba? Kulas! Hoy! Si Carl yun. Ano kayang ginagawa niya rito? Magpanggap na lang kaya kung hindi ko siya naririnig. Hoy, Kulas! Kapag hindi ka uminto sa paglalakad mo, sasamayin ka talaga sa akin. Uy, Boss Carl! Ano ginagawa mo rito? May kailangan ka ba sa akin? Boss Carl, huwag mo akong tawagin na ganyan. Ang mabuti pa, tawagin mo akong bayaw. Total naman, magiging kapatid mo na rin ako sa future. Tama ba? Ha? Ano? Bayaw? Bakit? Ayaw mo ba? Kaya lukot-lukot yung mukha mo? Hindi ka ba masaya? Masaya? Siyempre, sobrang saya ko. Kita mo naman, bayaw, nakangiti ako sa magandang ideya na yan, oh. Yan, ganyan niya. O paano? Liga. Ha? Saan? May lakad ba tayo ngayon? Oo naman. Pupunta tayo sa bahay namin para madala mo ang kapatid ko. Alam mo,
napakatamlay niya kasi ngayong araw parang magkakasakit siya. Sobrang nag-alala ako. Pakiramdam ko, ikaw ang tamang lunas kaya dadaling kita sa amin. Si Beauty may sakit. Pero kanina lang parang mas malakas pa siya sa kalabaw Sinadya na kaya yun para makita ako? Halika na! Teka lang boss. Bayaw. Ngayon na ba talaga tayo aalis? Hindi pa ngayon. Bukas pa. Ano ka ba? Siyempre ngayon na. Kaya halika na. Akong bahala sa'yo. Sigurado mapapasaya mo si Beauty. Ay, teka. May kukunin lang ako sandali ha. Huwag kang aalis dyan. Kung hindi, lagot ka sa akin. Hoy! Ginagawa mo rito? Bakit pakalat-kalat ka sa teritoryo ko? Gusto ba samayin ka, ha? Gaano ka ba talaga ng sakit ng katawan, ano? Ha? Hindi. Ang totoo niyan. Ay, Ricky. Lubayan mo na si Kulas. Yan. Simula ngayon, hindi mo na siya pwedeng basta kausapin tulad ng ginagawa mo ngayon. Magiging kapatid ko na siya, kaya tumino ka. Wala nang pwedeng umaway sa kanya. Bayaw, sige na. Kailangan na nating umalis. Sige. Bayaw? Ano namang kalokohan ang sinasabi ni Boss Carl? Nababaliw na ba siya? Wow, grabe. Ito pala yung bahay ni na Beauty at Carl. Ang laki. Itong sala pa lang nila, halos kasing laki na ng bahay namin sa probinsya. Bayaw! Lika! Ha? Nandun ang kwarto ni Beauty sa itaas ng bahay. Puntahan natin siya ron ngayon. Ha? Pupuntahan sa kwarto? Seryoso ka ba, boss? Bayaw? Baka magalit sa akin yung magulang nyo. Walang magagalit sa'yo. Out of the country ngayon ang mga magulang namin. Next week pa ang balik ni Mami, kaya sagot kita. Isa pa, may tiwala ako sa'yo. Kahit alam ko namang mahinang babaeng kapatid ko at may pagkamahiyain, alam ko naman na hindi mo pagsasamantala ng kahinaan niya. Ha? Anong mahinang babae? Sa itsura pa lang ni Beauty, kayang-kaya niya na akong buhatin gamit lang ang isang kamay niya. Tapos pwede niya ako itapon agad sa labas ng bintana. Bayaw, alam kong gentleman ka. Huwag kang matutorpe. Magpakalalaki ka. Pero sige, sasamahan na kita. Basta mag-usap lang kayo ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikinig sa usapan nyo. Bibigyan ko kayo ng privacy. Halika na. Basta Bayaw, tandaan mo na hindi kita sinama dito ha. Ikaw nagkusang dumalaw sa kanya. Maliwanag ba? Oo. Beauty! Lumabas ka rito. May bisita ka! Ay, grabe. Sobrang lakas naman ang kabalito sa dibdib ko. Ay, sigurado hindi ito dahil sa excitement. Dahil ito sa takot. Tama. Dahil ito sa takot. Oh, sige na. Iwan ko na kayong dalawa. Hi, Beauty. Ano, kumusta ka? Anong ginagawa mo rito? Ha? Anong ginagawa ko rito? Ano nga ba? Nandito ako para kumustahin ka. Nabalitaan ko kasi na hindi rin maganda yung pakiramdam mo kanina eh. Tapos, ano naman sa'yo? Akala mo ba makukuha mo ako sa pa-concern mong ganyan? Hindi ako easy to get kahit alam ko naman na patay ka sa akin, Kulas. Ha? Ano? Saan galing yung... Ako pa talaga yung patay na patay sa kanya? Wow! Ano, Kulas? Bakit ka ba kasi nandito? Wala ka bang ibang gagawin kundi titigan ng mukha ko? Gandang-ganda ka ba talaga sa akin? Ay, grabe. Iba rin yung kapal ng apog nito. Ano na? Ha? Ano? Kasi, hindi. Kukumustahin nga lang kita pero kung gusto mo na magpahinga, sige. Beauty, alis na ako. Gusto ko lang naman talaga magpahingi. Pero sayang naman pagpunta mo rito kung aalis ka na kagad. Kaya sige, halika, pumasok ka sa kwarto ko. Papayagan kitang titigan mo ko. Pero sandali lang ha. Ano raw? Siya pa talaga yung tititigan ko. Kakaiba ang babaeng to. Hindi na siya nahiya sa sarili niya. Lika, pumasok ka na. Sige. Salamat. Oh, teka lang. Huwag kang gagalaw, Beauty.
May nakikita ako sa gilid ng kama mo. Kung hindi ako nagkakamali, parang may ahas. Tama, ahas nga. Ay, sandali. Aalisin ko, baka matuklo ka pa. Teka, wag! Huwag mo saktan ang alaga ko! Hoy! Alaga? Teka, anong alaga? Ako bala! Aray! Aray ko! Naku, Kulas. Naku, hinimatay siya sa lakas ng suntok ko. Ako, sorry. Hindi ko sinasadya. Pero, in fairness, ang cute pa rin niya kahit wala siyang malay. Kumusta na kaya si Kulas? Nasuntok ko kasi siya kahapon dahil pinagtangkaan niyang saktan ng alaga kong python na si Snooki. Alam kong nasaktan talaga siya dahil nawalan pa nga ng malay. Pero ayoko namang puntahan para kumustahin lang. Baka akalain, patay na patay ako sa kanya kahit totoo naman. Pero in fairness naman kay Kulas talaga, no? Nagkikare talaga siya sa akin dahil haharapin niyang panganib para hindi ako masaktan. Napaka-gentleman talaga niya. Teka, sino yung babae yun na umaaligid kay Kulas? Wait, si Trisha yun ah. Ang haliparot na yun. Ako, last mo na yan, Trisha. Hindi ka na pwedeng lumapit kay Kulas dahil sasamain ka talaga sa akin. Hala, Kulas! Ang laki ng pasaan mo sa mukha. Sino may gawa niyan? Isa sa bataan ni Carl, no? Hayaan mo, pagsasabihan ko sila na tantanan ka na. Naku, hindi na, Trisha. Baka masaktan ka pa eh. Baka mag-aaway lang kayo ni Bayaw. Ni Boss Carl. Ayoko naman na pagkatapos nun pag inita naman kayo ni Ate Jelay. Okay lang. Ayoko naman talaga kay Carl. Nakikisama lang ako sa kanya para sa protection namin ni Jelay. Hindi ang tipo ni Carl lang talagang type ko. Talaga? Bakit? Ano ba yung tipo mo sa lalaki? Ang tipo kong lalaki, yung medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Ha? Hindi ba kanta yun? Oo, tama ka. Pero joke lang yung sinabi ko dahil ang totoong tipo ko ang lalaki, yung cute, yung maputi, matalino, magaling kumanta, sumayaw, pati na mag-basketball. In short, yung katulad mo, Kulas. Gets mo ba? Ha? Ako? Hindi ako makapaniwala na pagkatapos sabihin ni Trisha sa akin na type niya ako. Hindi ko nasabi na type ko rin siya. Ano ba yan? Natorpe po. Ayaw! Saan ka pupunta? Ayos na ba yung usapan natin? At nandito na naman tong si Carl. Ano na naman kayang papagawa sa akin ito? O ano? Ayos na ba kayo ni Beauty? Nakapag-usap ba kayo na maayos? Balita ko, umalis ka rin kaagad kahapon sa bahay. Pasensya na, may pinuntahan kasi ako kaya hindi kita naabutan. Hindi. Okay lang. Ang totoo, pinaalis agad ako ni Beauty eh. Pagkatapos na ako masuntok kagabi. Ito nga namamaga pa yung mukha ko sa lakas ng tama ng kamao niya. Pinauwi ka niya, kaya sumuko ka na kaagad. Aba, pag ganyan ka, hindi mo maintindihan ang puso ng mga babae. Siyempre, nagpapakipot yun. Hindi niya ipapahalata na may gusto rin siya sa'yo. Talaga? Ganun pala yun? Oo, ganun nga. Dapat, ang lalaki ang umaamin sa mga babae na mayroon silang gusto. Kaya yun dapat ang gawin mo. Ha? Pero, hindi ko naman siya gusto eh. Ano? Ano sinabi mo? Sa ganda ng kapatid ko, hindi mo siya gusto? Aba, may diferensya yata yung utak mo. Gusto mo bang samayin ka sa akin, pati mga kaibigan mo sa eskwelaang to? Gusto mo ba? Hindi. Gusto ko pala siya. Oo, gusto ko siya. Gusto ko si Beauty. Ay, mabuti yung maliwanag. Dahil ang mahal ng kapatid ko, ay mahal ko rin. Pero, pag paiiyakin mo ang kapatid ko, lagot ka talaga sa akin. Halika na, Kulas.
Tuturuan kita ng mga teknik kung paano mapaibig ang mga babae. Simple lang makuha ang puso ng isang babae, Kulas. Tuturuan kita pero sa ngayon, ipakita mo muna sa akin ang sarili mong teknik. Ha? Paano yun? Ano ba dapat kong gawin? Simulan na natin sa isipin mo na ako si Beauty. Ngayon, sabihin mo sa akin ang tunay mong nararamdaman. Purihin mo siya para masiyahan siya. Isipin mo rin na napakaswerte mong lalaki dahil nagustuhan ka ng kapatid ko. Sa future, maganda ang magiging lahi mo. Akala ko utak mong gulang si Carl eh. Pero hindi ko alam na nahihibag na pala siya. Ano, Kulas? Sige na, sabihin mo na. Beauty, type kita. Ano yun? Bakit walang emosyon? Dapat may feelings. Iparamdam mo talaga sa kanya na gusto mo siya. Bago mo sabihin, tumingin ka muna sa mukha niya. Dapat ma-appreciate mo ang kagandahan niya. Kagandahan? Paano kung wala kang kagandahan? Hindi wala akong ma-appreciate. Paano yun? Ano ba naman to si Boss Carl? Nag-text sa akin. Hinahanap ako. Pero ayaw naman niya sagutin ang tawag ko. Teka, saan kaya siya nagpunta? Sa bakanting classroom kaya? Masilip nga. Yun! Nandito nga si Boss Carl. Teka, may kausap siya. Sino kaya yun? Malapit nga para makita ko kung sinong kausap niya. Medyo nakatalikod kasi sila eh, kaya... teka, si Kulas yun! Anong ginagawa nila rito sa bakanting classroom? Nang sila lang! Totoo nga sinasabi ko! Gusto nga talaga kita, maniwala ka sa akin! Ganun ba? Kung talagang gusto mo ako, sabihin mo na kung anong nagustuhan mo sa akin. Gusto kita kasi ang cute mo talaga at parang sobrang sarap mong kasama. Masaya ako pagkausap kita. Ganun ba? Napakabilis mo naman pala eh. Pero kung yan talagang nararamdaman mo, sige, gusto na rin kita. Ha? Ano? Ano bang nangyayari dito? Ano ba sinasabi ng dalawang yun? Di ko alam na nagkakagustuhan pala silang dalawa. Hindi magandang balita to. Hindi talaga. Hoy Ricky, ano ba problema mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nakasagap ng imposibleng balita. Teka, asan na ba si Kuya Carl? Naku, Beauty. Hindi ka talaga maniniwala sa nasagap kong balita. Grabe. Hindi ako makapaniwala sa nakita at narinig ko. Hanggang ngayon nadudulpul ako. Ano? Wala akong pakialam sa nalaman mo. Basta kailangan kong makausap si Kuya Carl dahil may sasabihin ako sa kanya. Asan ba siya? Si Boss Carl, nandun sa may bakanting classroom. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na siyang puntahan dahil baka pag nalaman mo ang katotohanan, masira lang ang tingin mo sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Si Boss Carl, nakita ko silang dalawa ng classmate mong si Kulas. Nandun sila sa bakanting classroom at narinig kong inamin nilang damdamin nila sa isa't isa. Ano? Si Kuya tsaka si Kulas? Sigurado ka pa sa sinasabi mo? Hoy, Ricky! Napakadumi talaga ng isip mo. Sabi na nga ba't parang nakita kitang nakasilip sa classroom na yun eh. Ungas ka talaga, hindi ako bakla. Pero narinig ko kayo. Nagpa-practice lang kami ni Kulas para sa paniligaw niya rito kay Beauty.
Nagpaalam siya na gusto niyang kapatid ko at pinayagan ko naman siya. Huh? Ano? Sigurado ba dyan, Boss Carl? Si Beauty at si Kulas? Oo naman. Ano magagawa ko kung patay na patay pala siya sa kapatid ko? Kuya Carl, ano ka ba? Nakakahiya. Huwag mo nga ipagsabi sa ibang tao. Hindi pa naman ako decided kung gusto ko rin ba talaga si Kulas o hindi. Ay, siya nga pala, tumawag si Mami. Dumating na siya at hinihintay tayo sa bahay. Aba, ganado yata ang prinsesa namin sa pagbe-bake ng cake ah. Ano bang okasyon? Wala naman po, Mami. Basta may bisita lang po kami ni Kuya Carl ngayong gabi. Bisita ng kuya mo? O baka naman yan yung sinasabi niyang gustong manligaw sa'yo. Nako, Beauty, bata ka pa para magkaroon naman niligaw. Si Mami talaga, parang hindi dumaan sa pagkadalaga. Alam niyo naman na hindi lang pangalan ko ang beautiful, pati ako mismo. Kaya hindi maiiwasan na magkaroon ako ng manliligaw. Sa bagay, totoo ang sinasabi mo. Nasa lahi kasi talaga natin. Ayan, tumatawag na naman ang daddy mo. I'm sure namimiss ka na niya. Ayaw mo ba talaga mag-aral sa ibang bansa para makasama ka namin ng daddy mo ng mas madalas? Naku, paspo ko dyan, Mami. Mas gusto ko po mag-aral dito sa Pilipinas. Kayo po ni daddy ang tumito na lang din sa Pilipinas. Punta kayo ng punta sa ibang bansa eh. Alam mo naman na kailangan sa business namin ng daddy mong mag-travel. Mabuti nga't nakauwi ako ngayon eh. Ngayon pa ba ako aalis? Ngayon nakilala ko ng lalaking gusto ko. Paniwala na pumayag ako kay Carl na pumunta rito sa bahay nila para maghapunan kasama si Beauty. Sa bagay, kung hindi naman ako papayag, siguradong masasaktan lang din ako. Kulas, parang ayaw mo yata kumain eh. Busog ka na ba? Ha? Hindi. Kasi, Alam ko na kung bakit. Ay naku, huwag mo lang sabihin na makita mo lang ako, busog ka na. Ang uwi nun. Pero alam mo, ang sweet. Kung talaga, binibiro mo naman ako eh. Ha? Oo, tama ka. Parang ganun na nga. Lang, ikaw talaga. Bolero mo. Aray! Grabe, ang lakas ng pagkakatapik sa akin ni Beauty. Ganito ba talaga siya pag natutuwa? Pag nagkataon, baka bugbog sarado ako bago pa ako makauwi sa amin eh. Ang lakas talaga ng tama nitong si Beauty oh. Paano ko ba sasabihin na hindi ko maintindihan yung lasa ng cake na ginawa niya? Ha? Naku, ang aga pa kaya. Bakit uwi ka na kagad? Kasi malayo pa yung uuwian ko, tsaka wala rin naman tayong gagawin dito. Nakakahiya sa mami mo na sinama mo pa ako dito sa kwarto mo. Mamaya kung ano pang isipin niya eh. Ano ka ba? Okay lang yun kay Mami. Nakikita ko sa mga mata niya na may tiwala siya sa'yo. Ay, oo nga, may tiwala nga siya sa akin. Pero ako ang walang tiwala sa'yo, Beauty. Baka mamaya kung ano pang pinaplano mo sa akin eh. And don't worry sa pag-uwi mo. May kotse ako, remember? Ihahatid kita. Para na rin makilala ko family mo. Ha? Wala naman dun ng family ko. Nasa probinsya. Okay lang kahit wala yung main family mo sa tinutuluyan mo ngayon. Kahit nga aso mo lang yung nandun, gusto ko makilala eh. Kaya wag kang mag-alala dito sa kwarto ko. Wala rito ngayon yung alaga kong python. Ano nga ang gagawin natin dito sa kwarto mo? Turuan mo lang ako sa accounting. Matalino ka, di ba? Ako medyo mahina, kaya kailangan ko tulong mo. Ay nako, hindi ko rin masyadong master yung subject na yun eh. Kaya baka wala rin akong may turo sa'yo, Beauty. Ganun? Okay lang, kung saan ka na lang magaling na subject, dun mo ako turuan. O kaya pakitaan mo na lang ako kung paano mag-shoot ng ball. Di ba magaling ka sa basketball?
sa anino ni Beauty. Palagi na kami magkasama kaya inaakala ng mga tao mag-shota na talaga kami. Lagi siya nakabantay sa akin kaya hindi ko man lang makausap o makita si Trisha. Kulas, gusto mo bang kumain? Gusto mo, bibili pa ako. Ha? Hindi na. Busog na ako. Hindi mo naman ako kailangan bilan ng pagkain. Nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? At hindi mo rin ako kailangan pantayan na parang isang alaga. Kanina nga lang, kulang na lang samahan na rin ako sa CR ng mga lalaki. Nakakahiya talaga. Ay, ayun pala si Kuya sa dulong table. Gusto mo ba lumapit tayo? Tingnan mo, kumakaway siya sa atin. Naku, hindi. Sige, kakaway na lang din ako sa kanya. Huwag na siguro tayong lumapit. Marami siyang kasama eh. Sa bagay, kasama niya si Trisha. Ayokong magkalapit kayong dalawa dahil ibang kutob ko dyan sa babae na yan eh. Parang hindi gagawa ng matino. Ha? Anong sabi mo? Ay, hindi, wala. Sabi ko, ang swerte ni Trisha sa... kay Kuya. Oo nga, kinatatakutan ng kuya ko sa buong university dahil siga sila ng mga kasama niya. Pero alam mo, loyal yun tsaka mapagmahal sa girlfriend niya. Kung mabait at very sweet siya sa akin na kapatid niya, lalo na sa babaeng mahal niya. Okay. Sabi mo eh. At ganun din ako pag nagmahal ko, Las. Ipapakita ko sa taong yun kung ano at sino talaga ako. Magiging totoo ako sa nararamdaman ko sa kanya. Kaya sana, ikaw rin. Nakukonsensya na ako kay Beauty. Iniisip niya na gusto ko talaga siya. Pero kasi si Trisha naman talaga yung gusto ko noon pa eh. Oo, mabait talaga si Beauty. Sanay na nga ako nandiyan siya lagi sa tabi ko eh. Pero hindi pa rin tama na paasahin ko siya eh. Kasalanan to ng kuya niya eh. Psst! Kulas! Dito, halika rito. Ha? Trisha? Trisha, ikaw nga. Anong ginagawa mo dyan? Hindi mo kasama si Carl? Nagpanggap akong busy. Ayoko kasi siyang kasama pero kailangan... Alam mo na kung bakit, diba? Sinabi na sa'yo na Ate Jelay mo. Graduating na kami kaya kailangan maging nobyo ko pa rin si Carl hanggang graduation para hindi kami masabit sa gulo na pwedeng gawin ni Carl. Pero, mahal na mahal ka niya. Kita-kita ko nga yung mga kilos na sa'yo eh. Mahal? Sus! Gamitan lang kami noon. Kailangan ko ng proteksyon. Siya naman, kailangan niya ng pang-front na girlfriend. Ay nako, bakit ba dito tayo nag-uusap? Halika nga dito, Kulas, dito tayo, dali. Teka, anong ginagawa natin dito sa bakanteng classroom, Trisha? Baka mamaya may makakita sa atin dito. Pag hindi tayo nagtago dito, mas lalong may makakakita sa atin. Kulas, huwag kang play hard to get dyan. Alam ko naman na alam mo na pareho nating type ang isa't isa. Ha? Ano? Pero... Wala nang pero. Alam ko na napipilitan ka lang pakisamahan si Beauty dahil kay Carl. Talagang mahilig bang manipula ang dalawang yun eh. Ang sasama na ugali. Nakakasuka pa yung mga itsura. Isang mukhang gorilla at isang mukhang Amazona. Alam mo, hindi totoo yan. Mabait naman silang dalawa eh. Sus! Huwag kang plastic. Basta ako, totoo yung mga sinasabi ko. Mas gusto kita kaysa kay Carl, Kulas. Kasi ang gwapo at ang fresh mo. Diba mas gusto mo rin ako? Halika dito. Lumapit ka pa sa akin. Ha? Teka lang. Trisha! Uy, ano ginagawa mo? Ba't ka nagkuhubad? Huwag ka nang pabebe dyan. Kulas, first time mo, diba? Sige, ako nang bahala sa'yo. Halika. Halikan mo ko. Hubaran mo ko. Teka, malito. Trisha? Nandiyan ka ba? Buksan niyo tong pinto! Si Carl! Diyos ko, patay ako nito. Sorry, Kulas, kailangan ko tong gawin. Teka, ano ginagawa mo, Trisha? Ba't sinisira mo damit mo? Carl! Nandito ako sa loob! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Trisha, uy, ano ba? Ano ginagawa mo? Teka, wala akong kasalanan. Wala akong ginagawa masama.
mag-usap kami rito! Hoy, Kulas! Aska! Huwag mong tawagin bayaw ha! Etong sa'yo! Tanggapin mo sunto ko! Teka nga! Wala akong ginagawang masama! Maniwala ka sa akin, Carl! Sasamain ka sa akin ngayon, Kulas! Loko ka, sabi ko sa'yo, huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Pero hindi lang siyang inudas mo! Pati ako! Kuya Carl! Tama na! Huwag masaktan si Kulas! Tama na! Umalis ka dito, Beauty! Huwag kang makialam dito! Ahas tong lalaking to! Umalis ka dyan! Huwag mo siyang protektahan! Kuya Carl! Naniniwala ako kay Kulas! Alam ko na hindi niya gagawin ang bagay na to! May tiwala ako sa kanya! Hindi ako aalis dito! Kung sasaktan mo ulit siya, mabuti pagsaktan mo na lang din ako! Sa bahay na tayo mag-usap, Beauty. Halika na, Tricia. At ikaw, Kulas, basura ka! Di pa tayo tapos! Kulas, okay ka lang ba? Ako, tumudugo yung mukha mo. Mabuti pa pumunta tayo sa klinik, tara. Bakit ba ito ginagawa ni Beauty? Bakit napakabait niya sa akin? Lalo tuloy ako nahihiya sa sarili ko dahil sa mga pagkukunwaring pinapakita ko sa kanya. Nahihiya talaga ako. Ginagawa mo dito sa gate ng bahay ni Narjelay, ha, Beauty? Hindi ba sabi ng kuya mo, huwag ka na makikipagkita kay Kulas? Bakit pumunta ka pa rito? Ang kapal naman ng apog mo. Ano namang pakialam mo? Gagawin ko kung anong gusto ko. At ikaw, Tricia, ha? Anong ginagawa mo rito? Pagkatapos mong iset up si Kulas para ayawan siya ng kuya ko, may mukha ka pang iharap dito sa bahay ng pinsan niya? Ikaw yata ay mas makapalang apog. Sino namang may sabi sa'yo na set up yon? For your information, gusto talaga ako ni Kulas kaya kasama ko siya noong oras na yon. Hindi katulad ng pagkagusto niya sa'yo, kuno. Punong-puno ng takot. Ano sinasabi mo dyan? Ang sinasabi ko, imposible na magkagusto sa'yo si Kulas. Aba, Beauty, akala mo ba gusto ka niya? Hindi mo ba alam na natatakot lang siya kay Kuya Carl mo? Alam mong sabi ni Kulas? Paano ka kaya niya magugustuhan kung mukha ka nga mas lalaki sa kanya? Mukha ka pang Amazona! Ano? Hindi ako naniniwalang sasabihin sa akin niya ni Kulas. Beauty? Tricia? Anong ginagawa niyo rito? Timing lang ang dating mo, Kulas. Sige, ikaw na nga magsabi sa babaeng to ng totoong damdamin mo. Hindi ba, hindi mo naman siya gusto dahil ayaw mo naman sa mga Amazona na katulad niya? Ano? Beauty, hindi ko naman yun gustong sabihin sa'yo ng... So, totoo pala. Sige, gets ko na, Kulas. Huwag ka na magsalita. Oh, itong pagkain mo, isaksak mo sa baga mo at magsama kayong dalawa, mga buwisit! Teka, Beauty! Sandali lang! Kulas, pasensya ka na ha. Ayaw lumabas ng kwarto ni Beauty. Mukhang masama ang pakiramdam niya. Siguro sa ibang araw mo na lang siya kausapin. Ganun po ba, ma'am? Sige ho. Salamat. Babalik na lang po ako siguro sa ibang araw. Sige, iho. Halika, ihahatid na kita sa gate. Mami, ako na lang po maghahatid kay Kulas. Sige, maiwan ko na kayo dyan. Beauty, buti naman gusto mo na ako makausap. Makikinig ka ba sa paliwanag ko? Di na kailangan. Ihahatid lang kita sa labas para masiguro na hindi ka na babalik dito. Total, hindi naman totoo lahat ng sinabi at pinakita mo sa akin, di ba? Wala nang dahilan para makipagkaibigan pa ako sa'yo. Sinayang ko lang lahat na oras ko sa'yo. Sandali lang, Beauty. Ayoko na makinig sa'yo, Kulas. Umalis ka na lang. Huwag ka na magpapakita sa isang Amazonang katulad ko, sabi mo, di ba? Umalis ka na, alis! Pag di ka umalis, susuntukin talaga kita! Beauty. Alis na! Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi ba ito naman ang gusto kong mangyari? Yung hindi na ako kukulitin ng Beauty at hindi na niya ako iistorbohin. Pero bakit ganito? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko.
Para bang nasasaktan ako na hindi ko na siya pwedeng lapitan ulit. Hoy, Kulas! Ano ba nangyayari sa'yo? Lagi ka nalang malungkot at lagi nagbubuntong hininga dyan. Don't tell me naiisip mo si Beauty. Nahihiya ka pa rin ba sa nangyari? Bakit, Ate Jelay? Sino bang hindi mahihiya sa nangyari? Bakit ba kasi kinikwento mo pa kay Trisha yung mga sinabi kong yun? Okay, fine. Inaamin ko mali ako, kaya sorry na. Sino ba mag-aakala na ito-chismis din ni Trisha yun sa iba at worse kay Beauty pa? Di man lang siya nag-iisip. Anyway, okay na rin na nangyari yun. At least, free ka na kay Beauty. Hindi ka na niya susundan, tapos hindi ka na rin mapipilitan na pakisamahan siya o magpanggap na gusto mo siya. Ayaw ko na rin kasi ni Carl para dun sa kapatid niya, di ba? O ayos na yun, Kulas. Cheer up! Siguro hindi ko na dapat isipin talaga si Beauty. Mas magiging okay ako kung hindi ako mai-involve sa kanila magkapatid. Limang araw nang hindi pumapasok si Beauty. Ano kaya nangyari sa kanya? Alam kong hindi ko na siya dapat pakialaman, kaya lang hindi ko talaga maiwasan ng mag-alala eh. Hindi ko naman siya matawagan o may text man lang. Malaki ang atraso ko sa kanya at ayaw rin niya ako makita. Kaya lang, ano naman ang gagawin ko kung gusto ko siyang makausap o makita? Matagal din kami magkasama ni Beauty at aaminin ko, para talaga siyang Amazona sa panlabas na kaanyon, pero sa pisikal lang yun. Deep inside kasi, sobrang bait niya. Sweet at maalaga. Aminin ko man o hindi, namimiss ko na talaga siya. Alam kong hindi siya maniniwala, pero ay, basta, gusto ko talaga siyang makita. Pupuntahan ko siya sa bahay nila kahit makaharap ko pa ang kuya niya. Anong ginagawa mo rito? Alam mo namang ayaw ko sa'yo para sa kapatid ko. Tapos pupunta ka naman dito sa bahay namin. Boss Carl, alam ko naman yun. Kaso, gusto ko lang talaga makita at makausap si Beauty. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya, kaya sana payagan mo naman ako makita siya. Hoy, wala kang karapatang makita ang kapatid ko. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo siyang sasaktan. Pero ginawa mo pa rin. Kung hindi lang siya nakiusap sa akin at tantanan ka, tingin mo ba buo pa ang katawan mo ngayon, ha? Kung hindi ko pinagbigyan ng kapatid ko, araw-araw kang bugbog sarado sa akin. Pasensya na talaga sa ginawa ko. Hayaan mo naman ako makita si Beauty kahit sandali lang. Ha? Sige na. Beauty! Beauty, nandiyan ka ba? Please, kausapin mo ako! Lumabas ka rito! Wala rito si Beauty, kaya tumahimik ka. Papunta na sila ng mami ko sa airport at sa ibang bansa na siya mag-aaral. Ayaw ka na niya kasing makita. Ano? Totoo ba yan? Hindi pwede. Kailangan magkita kami ulit ni Beauty, please. Bakit pa? Para saktan mo siya ulit? Hindi na ako papayag. Boss Carl, hindi ko maamin sa sarili ko pero nahulog na ako kay Beauty. At yung hindi ko na siya nakakasama, araw-araw ko siyang naiisip, namimiss ko na siya at sigurado na ako na gusto ko talaga si Beauty. Napakadrama mo talaga. Hindi ganyan ang tinuro ko sa'yo, Kulas. Pero sige, dahil mukha namang totoong sinasabi mo, may sorpresa ako sa'yo. Siguruhin mong totoo lahat ng narinig ko, Kulas, ha? Dahil kung di, patay ka talaga sa akin. Ha? Beauty! Salamat nandito ka! Kinabahan ako. Akala ko hindi na kita makikita eh. At oo,
Totoo lahat ng sinabi ko. Totoong totoo. Halika, mag-usap muna tayo bago kami pumunta ng airport. Ha? Teka, totoong aalis ka? Totoong sa ibang bansa ka na mag-aaral? Oo, pero okay naman sa akin ang tumanggap ng suitor habang nasa malayo ako eh. Siguro may pag-asa ka naman sa akin. Yun kung hindi ako magkakagusto sa foreigner. Beauty, handa ako maghintay kung kailan ka babalik. Pangako ko sa'yo yan. Kulas, aalis na kami ha. O Kulas, mag-iingat ka rito ha? Opo. Beauty, lagi ka rin mag-iingat ha. Hihintayin kita. Pagbalik ko, sexy na ako. Magpapaganda at magpapasexy ako dun. Naku, hindi naman kailangan. Hindi mo kailangan magbago. Ngayon pa lang, mahal na kita. Mahal na mahal.